General, pakikwento nga po ang nangyari dyan na pambobomba ng tubig sa resupply mission natin sa BRP Sierra Madre this weekend. Well, sumama po ako dun sa Onaiza May 1. Opo. At simula pa lang nung Sabado ay sinashadow na po kami, sinusundan kami ng mga Chinese militia at Chinese Coast Guard. Okay. At nung linggo ng umaga, doon na po nagsimula yung panggigiit sa atin. Oo. Nung mga Chinese vessels. In fact, dito po sa Onaiza May 1, kung saan ako nakasakay, ilang beses sila nag-cut across dun sa aming path. So dire-diretso po yung path natin, kinakat tayo sa harap ng mga Chinese militia. Pati na rin po yung Chinese Coast Guard ay nag-cut sa harap natin at nung lumampas siya at tayo ay lulusot sana, diretso, umaktong at atakan pa tayo nung Chinese Coast Guard. And then hindi pa sila na kontento, binombahan tayo ng water cannon, and then binunggo po tayo. Yung MD Kalayaan naman po, kitang-kita namin sa siguro mga 1 nautical mile away sila from us. Kitang-kita po namin yung pag-water cannon din sa kanila. Until sa nasira po yung makina ng MV Kalayaan at hindi na siya pwedeng umandar. So, na po nung ating Philippine Coast Guard pabalik sa Palawan. Buti na lang po at nakalusot yung Onaiza May at nakadikit po kami sa BRP Sierra Madre. Grabe na itong mga ginagawang pambubuli sa atin, pangaras ng China, General Browner. Opo. Yes. Grabe talaga po. Nandun na po kayo nakasakay na kayo doon. Ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ganun ang pambabastos na ginagawa nitong China Coast Guard. Wala ba nasaktan sa sakay ng Pinoy boat natin, General? Wala naman, sir. Wala naman nasaktan. At naniniwala naman po ako na hindi nila alam na ako yung sakay nung Onaiza May 1. Kaya ganun po yung ginawa nila. Pero kasama ko po si Commander ng Westcon, si Admiral Carlos. At nakita po namin talaga at sabi po niya na nag-increase yung level ng intensity ng coercive actions at dangerous maneuvers ng China. Dati po kasi, pag nagre-resupply tayo, halos mga 20 hanggang 30 na mga barko ang mga nandun. Pero ngayon, halos ang bilang ko po, mahigit 40 yung nandun. At ayon po dun sa ating mga reports, more than 100 na Chinese vessels ang nandun. Combine na po yung People's Liberation Army Navy nila, may Navy yung kanilang Chinese militia at yung kanilang Chinese Coast Guard. Naniniwala kami na naghanda sila para dun sa tinatawag nating Christmas convoy. Because na-announce kasi Sir Aljo na dadaan sila sa Ayungin. Kaya sa tingin namin, naghanda sila para iharas yung mga barko natin. The Christmas convoy, civilian ho yan Hindi naman mga sundalo. Bakit nila hinaharas, General? Ganun ba sila ka... Well, naniniwala kasi sila, Sir Aljo, from their mouth, sa bibig po nila nang galing, na yung buong South China Sea sa kanila. It is their territory. Kaya nga po nung nandun ako sa barko, naririnig ko yung challenge nila na inaangkin nila yung teritoryo na yon. So, get out of Chinese territory. You are encroaching into Chinese territory. Ganun po yung challenge nila. Grabe, So tayo, nag-challenge rin tayo. Sinasabi natin, we are on a legal mission in our exclusive economic zone. Do not block our path. Ano pong tugon nila? Well, challenge pa rin. Counter-challenge nila. Challenge, counter-challenge. Ano pong balak natin? General, ano pong balak natin kung mag-resupply mission na naman tayo dyan sa Ayungin Shoal, sa ating sovereign rights natin, yung EEZ natin, dapat bang mag-deploy na talaga tayo, escortan na natin ang resupply boat natin ng malalaking barko na ng Navy? Actually, Sir,
ginagawa po natin yan. Opo. No? Pero malayo po yung, kumbaga, nauna yung mga civilian na boats natin, itong maliliit, dahil ito po yung kayang lumusot dun sa Ayungin Shoal at dumikit sa BRP Sierra Madre. Yung Coast Guard natin, nakasunod rin po dyan, at susunod naman yung Philippine Navy boats natin. Ganun po yung ginagawa natin. Pero wala pa rin po. Talagang pati yung Navy natin, tinatapatan nila ng Navy nila. Yung Coast Guard natin, tinatapatan nila ng Coast Guard. At yung ating pong mga civilian na maliliit na mga boats, supply boats, tinatapatan nila ng malalaking Chinese militia boats. Hindi ba natin pwedeng bombahan din ng tubig sila, General? Well, meron po tayong mga water cannons din. Pero actually, sa international law, bawal naman po yun gamitin against another ship unless nasusunog yung ship na yon. Pwede mong gamitin yung water cannon mo para mapatay yung sunog sa kabilang barko. So tayo, we practice maximum tolerance. Dahil tayo po, mga Pilipino, sumusunod tayo sa international law. Okay. Kasi sila hindi. Manhid talaga itong China na ito. Matigas ang ulo. Nakakagalit talaga yung nakita. Pasensya na po sa word. Mga ogag na po ito. Pasensya na po sa word na yan. Talagang nakakainis na, nakakagalit na talagang ginagawa po ng China sa atin. Hindi na nila kinikilala talaga itong international laws, itong UNCLOS, lahat na. Gusto nilang igiit ang kanilang sariling batas. Taliwas naman yan sa batas pang-international. Na-update nyo na ba si PBBM hinggil po dyan, ang Pangulong Marcos Jr.? Ano po ang directive sa inyo ng Pangulong Marcos Jr.? Well, bago po ako pumunta doon, nagpaalam po ako sa ating Pangulo. At sabi po niya na ipaabot ko dun sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre yung kanyang Christmas greetings. Opo. At nagdala rin po tayo ng Christmas na regalo para sa kanila. Galing sa ating Pangulo. No? Kaya tuwang-tuwa po yung mga sundalo natin doon. At pagbalik ko naman po dito sa Palawan, kagabi ay nag-report na po ako sa ating Pangulo about the partially successful resupply mission. Partially kasi yung isang barko natin, hindi yung MV Kalayaan, hindi nakatuloy. No? So partial lang. But masaya rin po yung ating Pangulo dahil yun nga po na ipaabot natin yung kanyang personal na greetings doon sa ating mga kasundaluhan sa BRP Sierra Madre. At sabi nga po niya ay dapat talaga pag-usapan natin kung anong dapat gawin dito sa ginagawa ng China na pag-escalate nila ng kanilang aggressive and coercive action. Opo, rules-based order tayo dyan. Sir, tuloy-tuloy ba ang ating resupply mission dyan? Dahil alam naman natin, ang buong mundo, halos buong mundo na ay sumusuporta sa Pilipinas at nakantabay lang po. Tama ho ba? Huwag naman po sanang talagang saktan tayo ng China dahil handang-handang tumulong sa atin ang Amerika at ilang pang mga developed countries, mga superpower countries, kung ano mang gawin sa atin ng China dito sa pambubuli sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Tama ko ba? Yes, sir. Tuloy-tuloy po yung ating resupply mission dahil that is our obligation, that is our right. At hindi lamang po yun, karapatan din natin, lalo na yung ating mangingisda, na mangisda dyan sa area ng Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, at sa iba pang areas dyan sa West Philippine Sea. Because that is within our exclusive economic zone. At ang responsibilidad naman po ng Philippine Navy at ng Coast Guard ay protektahan yung ating mga mangingisda at yung iba pang mga activities natin dyan, maging exploration man o kahit na anong activities, no? We have the right to do that. We have the sole exclusive right to exploit the natural resources in that area. Okay. So tuloy-tuloy po yung pagpatrolya dyan sa area para maprotektahan po yung ating sovereign rights. Opo. Nakalusot naman po yung barko nating isa, no? Tama ho ba? Para sa nakarating ho sa Ayungin Shoal. Ganon din, yes, ganon din yata yung civilian Christmas convoy
doon sa island na yun. Nakalimutan ko yung pangalan po. Tama ho ba? May isa yatang... Sir Aljo, unfortunately, nag-decide na lang po sila na bumalik sa Palawan dahil nga po doon sa panganib na maaring mangyari sa kanila. And we also warned them na baka gawin din sa kanila yung ginawa sa amin doon sa Unay sa May 1. So, nag-decide po sila na bumalik na lang at baka sa susunod po ay lalo silang maghanda para makapunta po sila sa mga iba't ibang isla natin na ino-occupy natin sa West Philippine Sea. Okay. Mensahe na lang sa pangkalaatan na General Browner, nakikinig po sa sambayan ng Pilipino ngayon na handang-handang susuporta sa anumang hakbang na gagawin po ng pamahalaan upang protektahan ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Go ahead po. Yes, maraming salamat Sir Aljo. Kami po ay nagpapasalamat sa suporta na binibigay ng ating mga kababayan sa inyong Armed Forces of the Philippines. Makakaasa po kayo na tuloy-tuloy kaming magtatrabaho para maprotektahan ang ating sovereign rights dito sa West Philippine Sea. Magtutuloy-tuloy po yung ating resupply mission, bagamat ganun po ang ginagawa na pambubuli ng China sa atin. May karapatan tayo dyan. Kaya't ini-encourage ko rin po ang mga mangingisda natin na mangisda dun sa Ayungin Shoal, dun sa Scarborough Shoal. Huwag po kayong mag-alala. Nandyan po ang inyong Philippine Navy, nandyan ang ating Coast Guard para maprotektahan kayo. Kailangan po tayo talaga magtulong-tulong lahat para ipakita ang ating resolve, yung ating talagang yung fighting resolve natin na ipakita na atin ang West Philippine Sea. We have exclusive economic zone areas that we have the exclusive right to exploit. Kaya talagang kailangan po tayo magtulong-tulong so that we will protect our territorial rights and our sovereign rights. Reaksyon niyo po, Senador, sa nangyaring muling pambubomba ng tubig sa ating barko dyan sa West Philippine Sea ng China Coast Guard? Well, talaga sobrang ito na nakakagalit. Parang paulit-ulit na lang. Sobra na itong pambabastos ng China sa ating pong soberenya. No? Kumbaga parang sinasabi nila noon na sila po ay kaalyado at kaibigan natin, pero tignan naman ang ginagawa nilang pambabastos no, sa ating Coast Guard, sa ating mga Navy personnel, at lalong-lalo na sa ating mga mangingisda no, na nawawala ng hanapbuhay at bagkos ay yung mga ito ay hinaharas pa madalas. So sa akin ay hindi na talaga nating kaibigan. Huwag na nating ituring kaibigan kaya at China dahil binabastos na nito ang soberenya natin. Opo, marami pong nagsasabi, why not pauwi na lang natin ang Chinese envoy dito sa Pilipinas, pabalik ng China? Ano po ang tugon nyo doon? Meron yata isang senador, nagsabi po niyang ganon. Senator JB. President Mig Zubiri. Si Mig Zubiri na nagsabi. Opo. Ako rin po, noong ko kasi dapat pauwi na yung Chinese ambassador, hindi dahil gusto nating makipaggera sa China o putulin ng komunikasyon. Kaya lang, Aljo, hindi siya nakakabuti sa sitwasyon. Sa halip na maging diplomatic, madaan sa diplomasya at pag-uusap sana itong nangyayaring tensyon sa nangyayari sa West Philippine Sea, kumbaga binubuhusan pa niya ng apoy. Napaka-hostile niya. Kaya sana ito'y pauwiin na lang, palitan ng China ng mas maayos yung magiging open ng communication lines at hindi po ganito kapastos. Kasi alam nyo pa na nangyari pa dyan na pag-alaman ko na nung nagkita sila ni Chief of Staff General Browner sa isang okasyon, kinronpronta pa niya si General Browner, sinabi, you stop provoking us. Aba, napakapastos naman yan. Opo. Diba? Dapat yan, pauwi na talaga. Sabi ko nga in Chinese, dahil ako po ay nag-aral din sa Chinese school. Wei chala, ni puhaw. Wala, uwi ka na, hindi ka mabuting tao. Wei chala, opo. Yeah. Okay. Binangga rin daw yata yung barko natin bukod sa pambobomba. Ano pong plano ninyong ihain bilang senador? Ano pong sa tingin ninyo bilang mambabatas ang pwedeng gawin ng Senado
dito sa problema natin sa China, sa West Philippine Sea? Alam mo, Aljon, nag-file na kami ng ilang beses ng resolution, no? Talagang denouncing itong ginagawang hostilities ng China. Opo. At kanilang ginagawa sa ating mga personnel ay pero quiet nila lang, nagtatrabaho kami. Pinalalakas na lang po natin ang ating pong naval, ang ating armed forces, ang naval assets po natin, ang Philippine Coast Guard, no? Dinagdagan po natin ang mga budget natin para makakuha ng mga bagong mga vessels. Dahil hindi naman dahil sa intensyon na tayo makipaggera o tatapatan po natin ang China dahil superpower sila, third world lang tayo. Pero nais natin maglagay ng tinatawag na minimum credible defense posture na at least respetado man lang na hindi tayo binubuli. So kami po ni Senate President Vic Zubiri, those aming mga foreign trips, nagsa-side trip kami. Aljo, talagang tinitignan namin, halimbawa sa France, sa naval group, tinignan namin yung mga posibleng mabili ng para sa Pilipinas, sa ating Navy at Coast Guard, yung mga hanggang submarine facility, pinuntahan namin, no? Alas 2 ng umaga na kami nakabalik ng Paris para lang tingnan to. Sa Espanya, ganun din po. Ay, tinignan din namin yung mga posibilidad na makabili ng mga slightly used o used na gamit nila kasi 4 o 5 taon bago ka ang paggawa ng isang barko. So, kailangan na natin immediately. So, kumbaga sa Senado ay makakaasa ang ating Coast Guard at Navy na ginagawa natin ang lahat ng paraan para mabigyan sila ng tamang kagamitan. Ako po'y saludo sa kanilang pagtinig, no, laban dito sa isang maniniil, isang bully na China. Pero kailangan na naglagyan natin silang ng maayos na kagamitan. Yan po ang ginagawa po ng Senado. Opo, panawagan nyo na lang po sa taong bayan, Senador. Go ahead po. Kaya ko nananawagan sa ating mga kababayan na sana po'y magkaisa tayo sa sitwasyong ito na tayo po'y binubuli ng China bilang isang bansa, isang bandila, dapat nagkakaisa tayo na ipaglaban ang ating teritoryo at lalong-lalo ng ating soberenya. Alam mo, Aljo, ako, pinupulutan ako ng mga influencers at bloggers na mga pro-China. Hindi ko rin sukat akalain na sa ganitong sitwasyon ay meron pong mga magiging China at kumbaga kaya nilang sikmurain na ibenta ang ating pong bansa, no? Pero yan po ay part ng destabilization at hindi po yan dapat natin pansinin. Dapat po tayo bilang isang bansa, alam ko lahat ay nagkakaisa at ating suportahan ang ating Navy at ating Coast Guard sa pagkakataong to, no? Bilang isang bansa ay magkaisa tayo at hindi tayo dapat umayag na ginagito tayo pinubuli ng China. Ano po ang sa tingin ninyong gagawing hakbang ng Kongreso naman na mababang kapulungan dito po sa tuloy-tuloy na pambubuli ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea? Kong? Before that, no, una, gusto ko lang sabihin that we have been condemning China's yung unlawful action in the West Philippine Sea. We also want to commend the administration assertive transparency strategy kasi mas transparent ngayon yung kampanya Mas nalalaman ng mga tao yung talaga nangyayari sa West Philippine Sea, which parang is teaching also not just the Filipinos but the rest of the world parang how to lessons on how to confront a bullying superpower. Sa Kongreso naman po, as chair of the Committee on Foreign Affairs, we were able to pass on the third and final reading, the Maritime Zones Bill. And we are awaiting the passage of the Philippine Archipelagic Sea Lane. Nag-second reading na po yan. Magta-third reading na yan this week. And we also are asking the Senate to pass the counterpart measures so we can expeditiously enact them. We have been in the past years being diplomatic sa kanila. Pero parang hindi rin naman, parang hindi ganun yung sukli nila sa atin. In fact, palala ng palala yung ginagawa nila. That's why yung ating mga kasamahan sa Kongreso, hindi lang sa Kongreso, kundi yung ating mga kababayan, should really support yung stand ni Presidente. Kasi he's brave enough to say that this is our territory and no one
we will not allow anyone to get something that is not theirs. Tama. So, and he has also been, I know that he made a statement continuously coordinating, talking with the leaders of our defense. And makikita mo din talaga yung pagprotekta niya sa ating teritoryo, di ba? Opo. And it's also yung ginawa ng China is not based on international law. Opo. Nor the rules-based order. Yes. Ganyan naman sila palagi, di ba? Parang yung wala silang, hindi nila, they always say that, you know, we support, we will cooperate, di ba? May mga statement ganon, we will help the Philippines. But in reality, hindi naman po nila talaga ginagawa. Kami naman, tayo, concerned tayo dun sa mga, baka magkaroon ng mga casualty dyan na ayaw naman natin mangyari. Opo. Tapos, meron din sila mga trolls, di ba? Opo. Na talagang, I hope that, you know, I also want to thank our like-minded countries like UK, Japan, US, who supporting our position because we need like-minded countries to support our position to make it stronger. Yung arbitral award natin, hindi naman din nila nire-respeto. Diba? I mean, pumunta doon yung ating nanalo tayo sa arbitral award. With the maritime zone and archipelagic sea lanes, we're strengthening that award. But with that alone, that should be recognized already, but hindi rin. So, I also syempre want to say that the Senate naman, as Senator JB said, is also doing the best that they can, di ba? Okay. Ano pong reaksyon ninyo dito sa nangyari namang pambubomba ng tubig ng China Coast Guard sa ating pong mga barko sa West Philippine Sea? Sobra na nga dapat si Pangulo gumawa na ng hakbang na para mahinto na yan. Hindi na tama yan. So kung ako ang tanungin mo, panahon na para lahat ng Pilipino magalit at saka magpakita ng sama ng loob na ginagawa ito ng China sa atin in spite of meron silang diplomatic relation sa atin. So, patawag niya ang ambasador at pagalitan niya. Pag hindi, pauwi na niya ng China. Oo. Ganun, Aldo. Hindi, wala. Kinakausap naman natin itong ambasador ng China sa Pilipinas. Ganun pa rin sinungaling. Yun nga. Ito po, Christmas convoy sa Palawan. Nanggaling po bumalik na yata, no? Pabalik na dahil hinarang din sila ng hindi na Coast Guard, Congressman. Ang sabi ng mga sakay do mga civilian, Christmas convoy, Navy na ng China humarang sa kanila. At yung pauwi na sila, binuntutan pa papunta ng Palawan. Ganon. Gusto yata talaga sakupin, pati Palawan na ng China. Porbida. Mag-aaklas na kami doon. Lahat ng aming mga itak at saka patalasan na namin yung mga kawayan para lumaban. Paghira lang mamatay para sa sariling bayan. Yun ang ginagawa nila. Opo. So, may panukala din yata si Senador Bato de la Rosa. I'm not so sure kung kayo ba ay well-informed dito na yung may mga baril yata, no? May mga PTC, lisensyadong baril, gawin ng reservist. Opo. Para anytime, patawag tayo lahat doon. Mare. Pati taga Palawan ng mga lahat ng mga may baril, gawin na kami reserves. Opo. O si pagkalatan na lang po, mensahe sa ating mga kababayan na nagkakaisa na po na protektahan ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Go ahead po, Congressman. Magandang umaga sa inyo lahat. Sana'y minahon tayo. Ngunit wag natin ipakita na natatakot tayo dito sa pooling China. Hindi pwede na gagawin nila sa atin yan. Habang tayo nakikipag-usap sa kanila, iba naman yung action nila doon sa karagatan. Ay hindi na maganda ito para sa atin. Kaya hinihikayat ko mga taga-Palawan, handa-handa na tayo sa ating kapakanan bilang isang bansang na kung isipin ay nasa tapat lang natin yung West Philippine Sea, ay dapat natin maproteksyonan. Kaya
makakandaan na tayo kung ano man ang ating pamahalaan. Magandang umaga sa inyo. Kinokontra po ng China ang statement niyo, sir. Ano po ang reaksyon niyo? Sir. Ito po sa latest na pambubuli ng China. Opo, go ahead po. Yes, sir. Yes, sir. Regarding the statement of Chinese government, sir, no, na tayo mismo ang nag-violate ng kanilang sovereignty, no, and what they're doing is just law enforcement patrol sa Ayungin at sa Baho de Maynilo. I would like to respond saying, sir, no, na ang claim nila over these waters was already decided with the arbitral ruling and based on the international law, the United Nations Convention of the Law of the Sea. Wala silang legal na basihan for them to be present in those waters. And these are illegal actions because this is not compliance with the existing international law. Okay. So with that, sir, hindi talaga sila hindi nakikinig. At parang parang manhid, no? Wala silang pakialam kung ano mang sinasabi. Pero itutuloy pa rin natin, Commodore. Yan po ang marching order sa inyo ng Pangulong Marcos Jr., ng DOT. At tama ho ba na yes, sir, eskorta natin ang resupply mission pa rin ng Armed Forces dyan sa Ayungin Shoal? Yes, sir. Maliwanag. Hello? Commodore? Hello? Opo, go ahead po. Yes, sir. Hello? Go ahead. Yes, sir. I think ang statement naman po ng ating Pangulo ay very clear. Ang guidance po sa ating komandante na si Admiral Ronnie Higaban ay siguraduhin pa po ng Philippine Coast Guard ang ating pong suporta sa Armed Forces of the Philippines para patuloy na makapag-resupply sa Ayungin Shoal. And also for the Coast Guard also to support the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in distributing their fuel subsidies, sir. Okay. Paano kung andyan na naman sila sa susunod nating resupply mission, bobombahin na naman tayo ng tubig? Ano po kaya? Alam mo, Sir Aljo, ang Philippine Coast Guard kasama ang Armed Forces of the Philippines will never get tired in doing our patriotic duty. Papanatilihin pa rin po natin talaga ang ating presensya dito sa West Philippine Sea. No, how many dangerous maneuver they throw at us, kahit ilan pang barko ng People's Republic of China ang kanilang i-deploy. Makakaasa po kayo sa ating Philippine Coast Guard at sa Armed Forces of the Philippines na patuloy po nating papatrolyahan ng West Philippine Sea.